Good evening po, uh, brothers and sisters. This is Pro Benedict of My Love for Christ Ministry. Today's lesson is about Ephesians 6:1-3. Para-praise ko na lang po since I cannot read it and hindi ko naman memorize po yung verse. It's all about yung relationship na mga children sa kanilang mga magulang. So before anything else, let's close our eyes and let us pray. Mahal namin Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa ngalan ni Kristo Jesus, kasama ng Espiritu Santo. Dinadalangin po namin na sa pag-aaral po ito ay tutunan po namin at hindi lamang yung higit sa lahat sa mga kabataan po, Panginoon, at tungkol po sa family. So Lord God Almighty, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, linisin mo po ang aming mga puso. At ang pag-aaral na ito po ay hinihiling namin ang banal na Espiritu Santo ang bumapay po sa amin, at ang lahat ng papuri po ay sa iyo lamang po ang tanging sa iyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Ating tatalakayin ngayon, as I've said, para praise ko na lang po. Ephesians 6:1-3. Sabi doon ay, mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang, ang inyong ama't ina, sapagkat ito'y nararapat ayon sa Panginoon. At ito yung merong pangako para humaba ang inyong buhay at pagpapalain po kayo. So, ito pong lesson na ito ay hindi lamang sa mga magulang, kung hindi tungkol po sa mga anak. Ang salitang paggalang po ay, ang ibig sabihin po ay pagbibigay ng respeto sa magulang. Bibigyan sila ng sabihin natin importance po, being concerned. Kasi nowadays ang mga tao ay hindi nakakalungkot, hindi na susubaybayan ng mga magulang yung mga tamang pag-uugali po. Sila'y parang umaayon na lamang sa agos ng buhay o ng tubig sa araw-araw. Dapat maliit pa lang ang mga magulang ay turuan ng magandang asal ang kanilang mga anak. Turuan silang merong pagkakilanlan sa Panginoon. Po. At nakakalungkot kasi nowadays marami ng kaabalahan po. Kaya hindi nasusubaybayan. Kaya kung minsan makikita mo na lang yung mga anak, pinababayaan na lamang, pinababayaan ng magulang kasi they are so busy with so many works. Lalo nowadays, hindi naman masama, pati babae ngayon ay nagtatrabaho po para mabuhay. Kasi mahal po ang mga presyo po, no? Mahal po ang lahat, pati education. So, ang pagturo sa kagandahang asal ay paggalang ng mga anak sa nakatatanda at sa magulang ay napakahalaga po. Tulad na nabanggit ko po, sapagkat ito ay naaayon sa kagustuhan po ng Diyos yun. Para ang pamilya ay maging maganda po ang kanyang tatahakin at magkaroon ng pamilya sa susunod na maganda namang halimbawa. Nakakalungkot
Tapos nasabi nakakalungkot. Sinabi kong nakakalungkot, dapat ang mga mag-asawa din po ay mag-set ng halimbawa po. Wala namang perpekto pong mag-asawa. Po. Pero bilang mag-asawa, sila po ay sa pagdidisiplina ay magkaroon po ng pagkakaisa. Wala dapat yung pagkakampi-kampi. Po. Kasi po pagka dinidisiplina ng ama ang kanyang mga anak, po, siyempre po minsan siyempre nasasaktan ang ina, hindi naman po mapipigilan po yun. Ngunit nawa ay sana'y nagkakaroon sila ng pagkakaunawaan. Sasabihin ng ina, halimbawa ng tahanan, pagkatapos nun, ikaw napalo ka ng tatay mo dahil matigas ang ulo mo mali naman yun. So nagkakaisa sila, hindi yung pagdating ng napalo ka, sige paluin mo pa, ganun. Kaya nagkakaroon po ng hati ang kanilang pag-iisip, nagkakaroon po sila ng kagulumihanan, sabihin mabuti pa si tatay, mabuti pa si nanay, ganun. So mga paglaki nila ay nade-develop yung personalidad na. So yung paggalang nararapat po yun para hindi magulo po ang pamilya. Ngayon, kung nakaranas ka ng abuse, halimbawa, physically, bilang anak, po. At yun dapat pinapaliwanag pala ng magulang kung bakit siya pinalo. Kasi nowadays, pag pinalo mo, yari ka sa may batas child abuse, sasabihin gano'n. Totoo po yun. Kaya lang, meron din nakalagay sa Bible na kung hindi mo pinalo ang iyong anak dahil mali na ginagawa, hindi mo mahal ang iyong anak dahil hindi mo pinapalo. Hindi mo ibig sabihin na bubugbugin mo, sisintunin mo, po, na, halimbawa, sabihin natin noong wala pang mga yung mga stick, po, pinapalo yun. Totoo, may nasisinto. Totoo. Ako yung nakaranas po ng ganun. Kaya lamang po, ang mahalaga, pinapaliwanag. Huwag niyong gagawin sa panahon na ito dahil alam niyo naman po ang iba na po ang takbo ng mundo. Pinapaliwanag ito na may pag-ibig. At nagkakaisa ang magulang. Po, ang ama at ina kung bakit. Sabihin, ikaw pala kaya ka naman dinidisiplina ka lang. So, yung mga nakaranas ng sabi ko, yung child abuse, kunyari nga napalo. Huwag na ninyong gawin. Huwag na ninyong tularan. Kung ikaw ay isang mabuting anak, at masama ang iyong tatay, po, masama po ang iyong tatay, po, maging mabuting anak ka. Igalang mo pa rin sila. Huwag kang magsasalita sa kanila ng anihin mo na pwede mong salita ng parang kay isang kaibigan lang na kung anong sisigawan mo, mali yun. Igalang mo, magpakamabuti kang anak. Sapagkat tatay mo yun respetuhin mo sila. At mag-isip-isip ka kung bakit kami. Yan. Ito pong storage ko mababa na. Kaya doon na lang po tayo. Igalang natin ang ating ama at ina sapagkat ito ang naaayon. Sabi po sa Bible, ayon sa Panginoon. So,
At nawa, huwag naman ninyong susobra ng hihigpitan ng inyong mga anak dahil magre-rebelde naman yan. Ano po? Ganun pa man, ang pinakamahalaga sa lahat, the family that prays together stays together. Ano po? Sabi po ng isang pari po yun, si Father Peyton. Kaya, para maging maganda ang takbo ng buhay natin, ay simulan natin ito sa pamamagitan ng mga gandang halimbawa. Yung pagkagala natin, pagkatakot natin sa Panginoon. Yun po. Yung bang we have to give honor and reverence to God. No. Huwag natin kakalimutan yun. Mahalaga po yun. Hindi mababaw yun. Dapat po lumalim ang ating paggalang sa Panginoon at pagtanggap sa Kanya. Mahalaga po. Alam niyo po, magbabago lamang ang isang tao kung tatanggapin niya po si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas niya. Yun ang misyon ng bawat tao. Ipalaganap ang mabuting balita para tanggapin si Jesucristo sa kanyang buhay para manahan at magabayan at maging templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan. Hindi tayo maliligaw. Because Jesus is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. So, brothers and sisters, po, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Igalang natin ang ating mga magulang. Mga anak, kung ang mga magulang naman ay naging sa inyo, parang may pet. Isipin nyo, magpakatinurin kayo, magpakita ninyo na maging mabuti kayong mga anak. Huwag ninyo silang gagantihan. Ito po si Bro Benedict. I give back the glory to God. Ano po? At ito ay mahalaga po. I-share po sa lahat. Kayong mga kabataan, yan, para hindi kayo maliligaw. Kasi, yun po ang nararapat. Tanggapin na natin si Jesucristo, malapit na siyang dumating. At yun ay ina-announce ng mga apostles na po. And up to now, mas malapit na. Receive Christ for our salvation. So, let us pray. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth and together with the Holy Spirit, thank you po sa lahat po ng iyong sinabi po, Panginoon, sa gabing ito. Pinabalik ko pinakamataas na pagpuri. I-bless mo po mga tao na nakapakinggan, nakapanood po dito sa video ito. God bless po. Mahal naman po kayo ng Panginoong Jesucristo. Ito po si Bro Benedict. Now, may channel po ako, Bro Benedict, sa YouTube. If you want to subscribe, okay, you click the subscription and then you can see all the videos previously posted. Sige po, magandang gabi po sa inyo lahat. And I love you with the love of the Lord. God bless po sa inyo.